pinakamatindi. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, merong na diskubre. Ito pong si Senator Raffy Tulfo na isa sa pinakamatinding anomalya sa panahon po ni Digong. Alam niyo po ba mga kababayan, 'di ba nauso po yung war on drugs mga kababayan ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, 'di ba, kinailangan yung mga body cam. Ang isa pala pong body cam noong mga panahon na yon ay nagkakahalaga ng nasa 800,000 pesos. So ngayon ito, pakinggan niyo pong mabuti. Chairman of Committee on Finance, Senator Win Gatchalian. Grabe yung grabe yung corruption. Pakinggan niyo ha. Anyway, next to present is the LTO. Ay, pwede akong tanong. Yes, please. PPA. Okay. Mabilis lang Itong to. PPA. Ready ka na? Huminga ka na malalim. Inom ka ng tubig. Hindi ako bibiro. Inom ka ng tubig muna. Okay. Bumili kayo ng body-worn cameras Yan. noong 2020. Sa panahon ni Digong yan mga kababayan ha, yung nauso nga, yung body-worn cameras, yun yung mga nakalagay sa, pakitama na lamang po ko ha, yan yung nakalagay sa mga katawan para makita yung halimbawa, kung nagkakaroon ng investigasyon mga kababayan or kaya kung may mga impormasyon na mahalaga na dapat matutukan ng mga kamera mga kababayan. At the same time, protection din po yon ng mga nag-iimbestiga mga kababayan at syempre ng mga tao na iniimbestigahan. So ngayon ito, pakinggan nyo. Okay. 2022 ha? 2020. Ilang units at magkano per unit? Panahon ni Digong to, 2020. With your permission po, Your Honor. Tatanungin ko lamang po doon sa finance po natin. Wala po sa akin yung handang numero. Okay. Saan? Bigyan kita ng clue. Isang unit nagkakalaga ng 879,000 pesos. Grabe. One unit ng body-worn camera. Isang camera lang yun ha? 800. Mahigit mga kababayan, kulang na lang ng konti, 900 na. Kulang-kulang 1 milyon. Your Honor, i-check ko po pero parang i-compare ko lang po pero parang napakalaki po yata. No? Hindi. May akong dokumento. Yan. 879,000 pesos isang unit. Although Unit? ginastify niyo yan sa COA, marami kayong mga nilagay, kung ano-ano mga requisitos, pero still 879,000 pesos one unit lang. At nasaan itong mga cameras na ito? Ginagamit pa rin ba ito? Tama po, Your Honor. In fact, meron po tayo sa PPA po na tinatawag po nating National Port Surveillance Center po. Meron po tayo, ito pong body-worn cameras po natin, integrated po ito doon sa regular po nating surveillance system sa CCTV po. Ito po, dala-dala po ito ng mga port police po natin, Your Honor. Sige, integrated, etc. Pero 879,000. Come on. Ang inyong binilihan ay Boston Home Incorporated. Tingnan Na nyo ang- mga kababayan ha, nag-check ako ng body-worn camera. Alam nyo ba kung magkano lang yan? Wait lang ha, para maliwanag. Body-worn camera. Ayan o, kita nyo mga kababayan ha. Ay body-worn camera mga kababayan. Ito siguro yung binili nila. Kasi nakalagay dito 755,000 pesos. Pero hindi mga kababayan merong kasing dyan merong matibay din naman mga kababayan na mura. Ito 10,167. Meron pang tigpa 5,000 Sa totoo lang mga kababayan, alam nyo ba sa totoo lang may nakita tayo niyan sa sa isang balita sa Germany po ata yun na napakamura lang ng body-worn camera na ginagamit ng ibang mga pulis po doon. Kaya nga nakakagulat mga kababayan yung 879. Ang laki naman ng patong. Samantalang dito makakabili kayo 10,922 yung halaga mga kababayan. Tapos itong isa 10,167 yung mga amount ng body-worn camera. Pero sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, umabot po per pieces ng 879
mahigit. 1,000. Capital lamang nito ayon sa SEC ay 10 million. And yet, nabigyan nyo ng kontrata na almost 1 billion. At pinuntahan namin tong kumpanyang to, apartment. Wala kang ginagawang due diligence and sumagot. Dati na itong na-flag down ng COA dahil nagbenta ng mga defective na mga kagamitan sa EMB, Environmental Management Bureau. Kung nag-check lang sana kayo, pinuntahan nyo sana itong opisina nito, nakita nyo apartment lang pala ito, ba't kami bibili rito ng daan million worth of cameras? At kung nag-check lang sana kayo ng background nila, malalaman ninyo na ito'y nagbenta ng defective na mga equipments sa EMB. Nako! Palpak pa mga kababayan yung nabiling camera na nagkakahalaga ng 879. Kulang na lang ng konti, 1 million ang isang piraso. Your Honor, with your permission. Ipaliwanag ko po, Your Honor. Ito pong procurement po na to, dumaan po ito sa regular pong proseso ng under Republic Act 9184. At katulad po ng iba pong procurement po ng Philippine Ports Authority, Your Honor, whether infrastructure po or goods po or equipment, hindi po tayo nagbabayad ng advance payment. Sir, ang pinag-uusapan dito, sobrang overpricing, immoral na ito. Iskandaloso na masyado to. Hindi naman kasi yung tinatanong dyan kung paano ba pinroseso yung pagbili. Ang tinatanong po dyan, yung amount ng bawat isang pirasong body-worn camera na binili po nito pong mga ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi biruin nyo, napakatindi naman ng pagpupatong po nila ng presyo. Samantalang ipinakita ko nga po sa inyo na halos ganun din naman mga kababayan yung tibay noon na ito nga nagkakahalagang 10,000. 10,000 lang. Alam naman po natin mga kababayan na kahit siyempre sa mga katulad natin pobre, mataas na rin po yung amount na 10,000 mahigit. At alam na, ito nga meron din mga kababayan dito. Kung gusto nila ng dekalidad talaga, meron po dito 38,000. Ito kahit papaano makatarungan pa rin po ito. Mapapakinabangan na po ito ng mga kababayang especially yung mga pulis. 'Di ba? Ayan 38,000 Biruin nyo doon sa 800 kung ang bibili natin yung 38,000, doon po sa 879, marami na po tayong camera mabibili doon. Ilang piraso na din 'yon. Ito, 191 units ang kontrata sa Boston Homes for the amount of 168 million. I-divide mo yung 168 million sa 191, magkano yan? Your Honor, yun po kasing, yung pong kung 168 million po yan, at i-verify ko po, over 190, yung pong 191 units po, Your Honor, yun po yung actual na camera. Pero hindi lamang po kasi po, Your Honor, yung camera, meron po kasi itong sistema, meron po itong servers na kasama. Hindi lamang po yung ordinaryong camera po na So, ang binabayaran po natin po dito, Your Honor, kasama po yung camera, yun pong, ito po kasi over internet. Sa PNP is 135,000. Medyo nahiya pa nga yung PNP noon. Pumunta sa akin si General Torre, question ko. Ang dami niya explanation, just like what you're explaining now, 135. Pero sa inyo, 879. Grabe naman. Sana lubos-lubos nyo na lang, ginawa nyo lang sigurong 1 million. Kaya nga. Pero, at second thought, meron. Now, nung August, kasi yan October 20, 2022. Nung August 19, 2021, bumili ulit kayo ng 164 units dito pa rin sa Boston Homes. Ang kapital lamang nito ay 10 million. In the amount of 168,680,000. Yan na yan. 1 million pumapatak bawat isang unit. Grabe. 10 million Napapamura ka lang ang talaga paid up capital nitong kumpanya at binigyan nyo ng ganitong kalaking kontrata at napaka-iskandalosong amount to. Grabe, no? Your Honor, sa proseso po kasi ng procurement po ng PPA, katulad po ng ibang ahensya,
bago po kami mag-budget, gumagawa po yan ng canvas po ano. Nagtatanong po yan Okay, gumagawa kayo ng canvas. Pero dapat nag-inspect kayo ng mga kumpanyang bibigyan nyo ng kontrata. Tama? Tama, Due diligence. In short, did you do that? Kasi if you did that, then you would have found out na itong kumpanya na pinagkatiwalaan nyo ng daan-daang milyong pisong halaga ng pera ng gobyerno ay isang apartment lamang nag-opisina. Yan, dito nagkamali yung taga-PPA na sumagot mga kababayan kasi sinasabi nila nanganganbas po sila ng mga pwedeng bilihan ng camera. Ang alam ko kasi mga kababayan, kahit kayo naman siguro, kung kayong tatanungin, di ba pag sinabing nangangambas, sa mga katulad natin mga kababayan especially, halimbawa kung gusto mo ng pyesa ng sasakyan, mangangambas ka kung saan ka makakabili ng dekalidad na pyesa at the same time, mura. Medyo mura. Ano po, kahit medyo may price ng kaunti pero mura pa rin, makakatawad ka pa rin. Pero dito, nanganbas po sila, pero hindi sila nakakita ng mismong store talaga kung saan binibili yon. At mismo nakipag-negotiate po sila sa isang sinasabi nila nitong mga taga-PPA na store pero apartment lang pala. Ano po, anyway, tuloy po natin. At ang paid up capital lamang ay 10 million. Your Honor, sa proseso po kasi ng procurement, ano po una ipaliwanag ko po ano. Nasaan yung mga DD-sheet dyan? May gising pa bang DD-sheet? Kung meron, sana manood kayo dito para makita nyo kung gaano katindi yung corruption sa panahon ni Digong na hindi nyo ma-question. Ito po, bago po tayo nagbayad dito na deliver na muna po lahat ng equipment, hindi po tayo at umaandar po, hindi po tayo nagbibigay po ng advance payment. So sigurado po ang pamahalaan na bago po tayo nagbayad, nasa atin na po yung equipment at umaandar na po. Ngayon po, yung pong kung yun man... Sir, I'm not talking about kung umaandar na o hindi bago na bayaran ay na-deliver na, etc. Yung bang una, hindi kayo gumawa ng pag-check sa background ng company na binigyan nyo ng pagkalaki-laking kontrata. Yun. Kasi kung nag-check kayo, malalaman nyo na hindi karapat-dapat bigyan ng kontrata to. Kami nag-check kami, pinuntahan namin, apartment, ang address niya ng kumpanya. Your Honor, thank you po. Pero ano po kasi, sa proseso po kasi ng alam nyo, tingin ko nangyari dito, kasabwat nila yung store na binilhan, yung apartment na binilhan po ng mga body-worn camera, kasabwat po nila siguro yan. Kasi kung talagang nangambas po sila, dapat sana yung nabilhan nilang store, yung sadyang store kung saan binibili po yung camera na yon, hindi yung apartment na ang puhunan lang daw 10 milyon, pero ang binili nilang camera daan-daan. Diba gaano katindi nun mga kababayan? Tapos ngayon ang katuwiran ng taga-PPA, okay naman daw dumating sa kanila yung item. Hindi naman po kasi yan yung tinatanong eh. Ang tinatanong, yung amount ng kada isang piraso nung camera na yung iba pa nga yung maaabot na ng 1 milyon. Pero inyo isang camera sa panahon ni Digong, isang body-worn camera ng isang pulis o isang alagad ng batas, halos isang bahay na yung kayang ipagawa. bibidding po natin na ayon din po sa... Sir, bago kayo magpa-bid, dapat sinecheck yung company, di ba? Tama. Di ba magsasubmit ng mga ng proposal ang mga kumpanya para sa bidding. Di ba dapat malang iniimbestigahan nyo sino ba itong mga kumpanya nagbibid sa amin? You should have done at least some research. If you did that, then this would have not been qualified kasi malalaman din nyo na ito ay na-flag down na ng COA na nagbenta ng defective equipment sa EMB. At saka mga kababayan, tandaan nyo kapag kasi dumadaan sa bidding yan, kung sino yung may pinakamura, halimbawa pinakamura at pinakadekalidad, halimbawa na item, siya po yung malimit po manalo. Yan yung pagkakaalam ko halimbawa, ako mga kababayan, may-ari ako ng store na nagtitinda ng body-worn camera. Ngayon, alam ko naman na dekalidad yung mga item ko na hawak mga kababayan tapos sasali po ako sa bidding. Ngayon, pwede kong babaan yung pagbibenta ko ng mga body-worn camera para makuha ko po yung kliyente na nagpapabidding mga kababayan. Nito pong bibilhan nila ng body-worn camera. So ngayon, ang alam ko po kasi pag dumadaan sa bidding, pababaan po ng presyo yan. At the same time, dapat dekalidad yung produkto. Your Honor, maraming salamat po doon sa suggestion. Hindi Moving pamahalan. forward po, we will take that into consideration and isasama po natin sa proseso po natin. Pero kasi po,
Sa pagkakataon po yan, Your Honor, nung pre-procure po yan, tayo po ay sumusunod lamang po doon sa requirements po sa 9184 at sinisigurado naman po natin na lahat po ng... Anong nakalag 9184? Well, una po, Your Honor, number one, meron po tayong nire-require na base po doon sa kontrata na ating i-award. Kasi po hindi naman po tayo nag-check until after po post-qualification. Kasi hindi po natin alam hanggang sa actual na araw po na ihuhulog po nila. Tsaka mga kababayan na ito, pakitama na lamang po talaga ako ha. Kasi ang pagkakaalam ko po talaga, pagka nagpapabidding sila, kung sino yung may pinakamurang, yung may pinakamura, mga kababayan na ibinebentang produkto, yun po yung binibigyan po nila ng kontrata. Yun po yung nakakakuha ng kontrata po sa kanila. Kasi alam naman po natin mga kababayan minsan sa government, kung saan sila makakatipid. Doon po sila minsan nakikipag-negotiate. At saka tinitingnan din nila, syempre yung dekalidad ng produkto mga kababayan. Ngayon kung okay naman yung produkto, original yung produkto, tapos mura yung pagkakabenta, gumagana naman po lahat, napapakinabangan naman lahat, at good record yung company, di ba minsan yun yung nakakasungkit ng kontrata. Kaso nga lang sa kanila po, sinasabi ng PPA na nagpabid sila mga kababayan, pero nakakapagtaka dito, kung nagpabid po sila, bakit kung sino pa yung pinakamahal, yun pa yung nakakuha ng kontrata. Kaya kahit kayo magtataka kayo nakinabang ba sila dito? Yung Diba? kanya-kanilang bid, kung sino po yung mga kontratista na magpa-participate po sa bid. Pagkatapos po mabuksan diba, po yung bid, kung sino po nagka-qualify po doon sa dokumentasyon nila at pumapasok po doon sa authorized budget for the contract, na doon po magkakatalo bago po buksan yung financial bid, doon pa lamang po chine-check kung kwalipikado. Marami po doon na di-disqualify. Sino po yung mga nag-bid aside from Boston Home? Pwede kung mamarapatan nyo po, Your Honor, we can submit po to your office. Yun po nga minutes po nung Bids and Awards Committee meeting po, particular po doon. So sabi mo, seal bid, right? And then bubuksan, and then kung sino yung pinakamababa, yun pipiliin nyo, and then you would do post qualification. Yung normally po, kung sino po, lahat po ng kwalipikado, hindi po necessarily yun po yung, kasi po may mga nagbibid na maaaring mas mababa ang bid nila, pero... Hindi nga sir, paiksin ko na. Okay, sige. Binuksan nyo yung lahat ng mga nagbid, and then minanalo na. Ito na nga, yung Boston Home. So, once na-determine nyo na panalo itong Boston Home because siya ang pinaka-lowest bidder, mag-imbestiga na kayo, tama? Lowest qualified bidder po. Lowest Yes qualified, po. mag-imbestiga na kayo. Magpo-post qualification po, Your Honor. Post-qualification. Sinong gumagawa ng post-qualification? Yung post-qualification po, Your Honor, meron pong technical working group po. Yung Sino Bids yung and Awards technical Committee. working group? Yung pong technical working group, din po yan, taga-ahensya din po yon. Hanggang ngayon, sila ba ay nakaupo pa rin dyan? Maaari po, Your Honor, since kung 2020 po yan, maaari pong may iba po dyan ay nakapag-retiro na po. Wala. Secretary Lopez, sibakin mo mga to. Yan! I'm asking you, imbestigahan mo to at sibakin. Dahil may kuntsabahan dito na para dugasan yung gobyerno. Tama! Really. Tama! Kahit ano pang palusot mo, Mr. Santiago, hindi ka tanggap-tanggap yon. Post-qualification, sabi mo, Bids and Awards Committee, mag-imbestiga. Kung nag-imbestiga kayo, malalaman nyo na ito ay nagbenta ng mga defective equipment sa EMB. Tama! Bago nyo sana talagang totally. Kita nyo mga kababayan, kahit gaano kabulero, yung kausap ni Senator Rapi Tulfo, walang ligtas, walang kabala. Alam nyo kung bakit? Wala, ihalata nyo naman kasi mga kababayan na nagsisinungaling din. Bakit? Ba't natin nasabi? Sinasabi nila kung sino daw yung pinaka-lowest na bidder, yun daw po yung tinitingnan nila, iniimbestigahan nila. Siguro ang sinasabi po nilang iniimbestigahan nila, nagba-background check po sila. Ngayon mga kababayan, siguro nakita nilang pinaka-lowest bidder, yung nagkakahalagang isang piraso ng camera na halos umaabot na ng 1 milyon. Yun ba yung pinaka-lowest? Kung titingnan nga natin mga kababayan dito, tingnan nyo, ang dami dito mga mura na dekalidad. Tulad mga kababayan ito, yan napaka-dekalidad nito. Ayan, dito nyo naman kung gaano katibay ito.
Eto pa, 7,553. May isa pang camera na pwedeng ilagay mga kababayan dito. 'Di ba? May nakalagay dito, may nakalagay din dito. Eto pa oh. Ang daming mura oh, pero mga dekalidad to mga kababayan. Ayan, ito 38,000. Kung ayaw nila mga kababayan do sa tig sa 10,000, tig 12,000, meron dito tig 38,000 at ito naman po ay dekalidad na. Kung talagang sila ay tinatanggap nila mga kababayan yung pinaka-lowest bidder. Eh ang problema nga, baka may nag-bid dyan ng 50,000 per camera. Pero tinanggihan din nila kasi nga gusto nila na ang halaga ng isang camera ay umaabot ng milyon. Gino yung kontrata. Pangalawa, pinuntahan nyo sana ang address nito at malalaman nyo isang apartment lang ang opisina niya. Tama. Pangatlo, malalaman nyo na yung kanyang paid up capital ay 10 million lamang. Di ba, sir? At pang-apat, grabe naman, 879 million. Yung unang batch, 879 million pesos bawat unit. And then, the following year, tumaas 1 million pesos per unit. Kahit paano Grabe. sabihin mo, sir, na may mga dagdag-dagdag kung ano-ano, mga nasa surveillance, program, etc., still, it doesn't make sense. Totoo yan, sir. Pumunta ka ng Shopee, 6,000. Ah, 'di ba? All in na yun. Ito, 1 million. Sir, Kasi biruin nyo mga kababayan, yung sinasabi nilang 1 million, no, meron nga dito 5,000 lang eh. Etong Boblo, ito matibay na rin to kasi galing US to mga kababayan, no? Boblo, pakitama na lamang po ko. Ito meron din dito kung gusto nila ng dekalidad talaga. Etong 4G light body worn camera. Nagkakahalaga naman po ito mga kababayan ng 10,167. Ito po ay waterproof na. Nakalagay dito. Oh. Kung gusto naman nila ng medyo luxurious mga kababayan, luxury, edi ito 38,346, okay na yan. Diba? Mr. Lopez, Secretary Lopez, I want you to investigate this anomaly. Mr. Chair, Meron anomaly. Go ahead po. Mr. Chair, you have my commitment that I'm going to look into this, especially the post-qual of the TWG and the back, Mr. Chair. Grabe no? Bilis. Tanggal. Okay. Naku, baka mapapalitan ka rito, Mr. Santiago. Na-plug down din kayo sa mobile x-ray machines. Mobile X-ray, wala po kaming procurement ng mobile X-ray, Your Honor. Meron eh. Yung contract. Purchase of 6 units of vehicle x-ray machines. Nako. Procurement of 6 units of x-ray machines for RoRo ports. Your Honor, yan po mismo, ako po mismo ang nagpakansela niyan. Dahil nung wala pong nabayaran diyan dahil nung yan po ay dineliver, ako po mismo nag-inspeksyon at hindi po ako nasiyahan doon sa dineliver po nila at ako mismo po ang nagpakansela niyan. Biruin nyo no? Okay, so hindi nyo na-deliver ito. Pinakansela ko po yan, Your Honor. Sa panahon ni Digong, ito pa rin pala mga kababayan nyo nakaupo. Tapos hanggang ngayon, nakaupo pa rin sila. Ganun pa rin yung ginagawa nila. Alam nyo kung hindi talaga nalaman to, tama itong sinasabi ni ni Ardayan, baka umabot na mga kababayan na yung isang bultuhan nung camera trilyones na o bilyones na yung babayaran ng gobyerno. Alam nyo kaya humihirap yung bansa natin, hindi lang dahil sa maanumalyang flood control, kung hindi dahil din mga kababayan sa mga ganitong klase ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Napakatindi po talaga ng mga overprice na ginagawa po ng mga ito. Dapat talaga sibakin po ito sa pwesto. Okay. Dapat. Sige, at least yung sinasabi ko kanina pa, due diligence, dapat hindi ka nagpapawara-wara lang, basta-basta na lamang tuturo na lang kayo kung sinong bigyan nyo ng kontrata, etc. Dito, very anomalous tong nangyaring transaction, Secretary, between tong Boston Home and yung PPA. Please investigate. Yes, Mr. Chair. And heads must roll.
Yes, Mr. Chair. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chair. Chair. Thank you, Senator Tulfo. Next, to make a presentation, mamaya na. Ayan. Kung titingnan nyo mga kababayan, yan po yung isa sa nadiskubre ni Senator Raffy Tulfo na kung saan mga kababayan talagang panahon niya ni Digong Kita nyo kung gaano kalaki yung anomalies, anomalya na nangyari. 'Di ba? Hindi alam to ng mga DD kasi hindi ito yung mga palabas na ayaw po nilang panoorin. At hindi rin po nila papansinin ito, magbubulag-bulagan sila kasi mahal nila yung mga Duterte. Sa pamumuno ni Digong nangyari ito, bakit ngayon, tuwing may masisilip kayo sa gobyerno ni PBBM, kahit sinasabi ni PBBM na siya ang una nagpapaimbestiga dyan sa mga anomalya na nangyayari na yan, bakit ang dami yung sinasabi? Samantalang ito, nung panahon ni Digong, tahimik kayo. Diba? O ngayon, bakit hindi nyo batikusin si Duterte? Hindi niya pinaimbestigahan ito at ngayon pa nabulgar sa panahon ni PBBM. Hindi nito, 2020 to 2021, ganito kagarapal yung ginagawa. Napakamura lang ng body-worn camera. 10,000, makakabili ka na, di kalidad na. Di ba yung 5,000 nga, di kalidad na yun Magagamit na pang matagalan. Ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, magkanong halaga nung isang camera na ginagamit ng ating mga kapulisan, mga kababayan, na halos umaabot ng 1 milyon. Di ba? Ano yun? Diamond, yung nasa lens. Kaya ganun siguro kamahal. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ito nga po yung hindi natin maintindihan. Yung mga didisit ngayon nananawagan na patalsikin si Presidente. Pero, di ba dapat nung panahon ni Digong, dapat pinatalsik na din si Digong? Bukod sa sunod-sunod yung patayan, mga kababayan, may nagdinegosyo pala ng ipinagbabawal na bato, may pharmaceutical scam na nangyari, tapos ganito pa katindi, yung korupsyon na nangyari. Pero inyo, 2022 mga kababayan. 2020 hanggang 2021. Di ba noong mga panahon na yan, dumadanas ang Pilipinas ng napakatinding krisis mga kababayan. Dahil po sa ano? Dahil po mga kababayan sa pandemya. Anong ginawa ng mga ito? Sinamantala yung paghihirap ng mamamayang Pilipino. Sinasabi pa nga ni Digong wala na daw pera. Pero may pera tayong pambili ng ganito kamahal na camera. Habang nagugutom yung marami nating kababayang Pilipino. So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano pong opinion at komento po ninyo. Hingil po dyan mga kababayan. At ituloy po natin ito pong ating talakayan. Dito po sa nakita po nating balita na kung saan mga kababayan, nasoplak ni Jose Claire Castro ito pong video ni Kiko Barsaga na kung saan mga kababayan, nag-file po siya ng impeachment laban po kay Vice President, kay President BBM mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, ito po yung naging sagot ni Atty. Claire Castro. Pakinggan po natin. Surprise ulit ako sa inyo. It is the Marcos impeachment complaint. Ah, So under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos. And hopefully, Congress will remove him soon so we can start investigating those involved in the flood control anomalies. Bye-bye, Marcos! Bye-bye, Marcos! Marami pong ginagawa ang Pangulo. Hindi po pinapansin ang mga ganyang klaseng usapin. Pak! Busy ang Pangulo sa pagtulong sa mga kababayan natin. Maraming trabaho para maiangat pa ang Pilipinas, hindi para ibaba ang dignidad ng ating bansa. But again, is the President paying attention to Congressman Barzaga? Ngiditean lang daw. Just a smile. Surprise ulit ako. Ayan mga kababayan, no? Yung ginagawang effort ni Kiko Barsaga para ibangon yung mga DD-shit, wala nangyari Alam niyo kung bakit mga kababayan, may mga nababalita pa nga ako na parang 317 yung bumoto ng no, 1 lang yung bumoto ng yes dito sa impeachment ni Kiko Barsaga. So ibig sabihin siya lang yung bumoto sa sarili po niyang filing. Diba sa sarili po niyang complaint pala mga kababayan, laban po kay PBBM. Alam niyo minsan napapansin ko din ito pasintabi po sa mga kababayang Pilipino po natin. Dito sa kampo ni Vice President, but parang yun napapabilang po sa inyo para may mga saltik
Hindi, ito, nagtataka lang naman po ako at nagtatanong. Bakit parang minsan yung mga napapabilang po sa grupo po ninyo, ba't parang may mga saltik? Diba? Biruin nyo mga kababayan, tulad dito si Kiko Barsaga, normal pa ba yung galawan ng isang kongresistang ganyan? Diba? Yan ba'y gawain ng isang matinong kongresista? Na kung saan lantaran yung pangungupal mo sa loob ng Congress? Diba? Kung titingnan nyo mga kababayan sa totoo lang, kaya lang naman kasi bumibilib yung mga kabataan dyan. Kasi nga alam naman po natin na iba na po ang kabataan sa panahong ito ngayon at iba po yung kabataan sa panahon po, lalo na yung mga 90s. Mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, kaya bilib na bilib, yung mga kabataan kasi pakiramdam nila, ang lakas-lakas nila dahil nga nakakita sila ng isang kupal na nangungupal sa loob po ng ng Kongreso. So ngayon hindi naiintindihan ng iba na parang may mga saltik na yung napapabilang sa grupo po nito po mga DD-shit. Kaya siguro nakahawa yung iba mga DD-shit mga kababayan. So ngayon, ang naging sagot lamang daw po ng presidente ay dingiti dahil hindi nga naman daw pinapansin ni PBBM yung mga ganyang klase na pinaggagawa nito pong si Congressman Kiko Barsaga. Kasi nga naman, nonsense nga naman kung papansinin pa mga kababayan. Eh di mas mabuti nga na itutok na lamang po ni PBBM yung kanyang sarili sa pagtatrabaho para mapaglingkuran yung mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa impeachment ni Kiko Barsaga na walang pinuntahan. Kasi balita ko mga kababayan na ito balita ko lang naman. Parang 370 nata yung bumoto ng no at parang 1 lang yung nag-yes mga kababayan dyan po sa complaint na yan ni Kiko Barsaga. So comment below na lamang po